Sina Clive at Elsa ay isang makikinang na pares ng mga genetic engineer na nagtatrabaho sa isang biotech na kumpanya na tinatawag NERD. Ang kanilang pangunahing trabaho ay ang pagdugtong ng DNA ng iba't ibang uri ng hayop upang lumikha ng mga hybrid na organismo na may natatanging biolohikal na katangian. Ang pinakalayunin ng kumpanya ay mag-ani ng mga bihirang compound mula sa mga hybrid na ito upang makabuo ng mga gamot na posibleng makapagpagaling ng malawak na hanay ng mga sakit. Matagumpay na ipinakita ni Clive at Elsa ang isang bagong likhang male hybrid at inilagay siya sa kanilang naunang babaeng hybrid. Ang buong koponan ay nanunood sa pagkahumaling habang ang dalawang nilalang ay nagtatagpo. Sa unang pagkakataon, bati sa isa't isa sa kakaiba ngunit nakakabighaning pagpapakita. Maya-maya, ang mag-asawa, makipagkita kay Joanne, ang CEO ng NERD. Tuwang-tuwa si Joanne sa kanilang tagumpay at hinihimok silang magsimula pag-extract ng genetic material mula sa mga hybrid upang sumulong sa yugto ng produksyon ng gamot. Ngunit iminungkahi ni Clive at Elsa na lumikha ng isang hybrid na hayop ng tao, sa paniniwalang ito ay magbibigay ng higit pa iba't ibang mga compound na maaaring magamit upang gamutin ang mga sakit tulad ng Alzheimer's, Parkinson's at kahit ilang cancer. Gayunpaman, tumanggi si Joanne na iginiit na nakatuon sila sa mga hybrid na mayroon na sila. Hindi gustong sumuko sina Clive at Elsa ay nagpasya na sumulong sa eksperimento ng hybrid ng tao. Palihim, sa kanilang lab, nakakuha si Elsa ng sample ng DNA ng tao mula sa isang hindi kilalang donor. At sinimulan ng dalawa ang pagdugtong nito sa DNA ng hayop. Ang susunod na hakbang ay i-incubate ang cell at hayaan ito lumaki sa isang fetus. Ngunit nag-aalangan si Clive, pinaalalahanan si Elsa na ang pag-clone ng tao ay ilegal at isinasaalang-alang lubhang hindi etikal sa kanilang larangan. Itinulak siya ni Elsa na magpatuloy pa rin, na binabalangkas ito bilang isang simpleng pagsubok upang kumpirmahin ang tagumpay ng splicing at nangangako na mananatiling kontrolado ang proseso. Sa kanilang pagkamangha, ang mga selula ay nagsimulang dumami sa isang pambihirang bilis. Sa susunod na umaga, sinuri ni Elsa ang incubator at nagulat siya nang makitang mas mabilis ang pagbuo ng embryo kaysa sa inaasahan. Nang gabing yun, habang nasa bahay sila, nakatanggap sila ng agarang alerto mula sa lab. Nagmamadali silang bumalik upang makita na ang fetus ay naabot na ang ganap na pagunlad, na mas maaga sa schedule. Binuksan nila ang incubator at isang malapot na alien na mukhang nilalang ang bumagsak sa sahig. Inilalagay nila ito sa isang containment cell at umalis para magdamag. Kinaumagahan, pagbalik nila sa lab, nakita nilang walang laman ang containment cell. Sa loob ay tanging ang malaglag na balat ng nilalang, patunay na ito ay lumaki na at nakatakas. Ilang sandali pa ay may umalingaw-ngaw mula sa kisame. Hinikayat ni Clive na nakatayo sa labas ng silid si Elsa. Lumabas para makapagbomba sila ng lason na gas para patayin ito. Sa halip, iniabot ni Elsa ang kanyang kamay patungo sa bagong panganak, tinatawag itong mas malapit. Sa sandaling yun, pumasok si Clive na ikinagulat ng nilalang at ang mag-asawa sa kalaunan. Pinapasuko ito ng gas. Sa pagsusuri, nalaman nilang ang hybrid ay babae at lumalaki sa isang pinabilis. Bilis, ibig sabihin ay malamang na mamatay siya sa loob ng ilang buwan. Ang X-ray ay nagpapakita ng kakaibang tumor sa loob. Ang kanyang katawan at mayroon siyang matulis na makamandag na buntot para sa pagtatanggol. Isang linggo pagkatapos ng kanyang kapanganakan, sinubukan ni Clive pakainin siya. Ngunit tinatanggihan niya ang lahat hanggang sa matuklasan nilang mas gusto niya ang mga matatamis na pagkain. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makipag-bonding si Elsa sa maliit na hybrid, tinatrato siyang parang sariling anak. Siya, banibihisan siya ng damit at tinuturuan siyang makilala ang mga titik. Nang makita ng nilalang ang salita, nerd sa shirt ni Elsa, kinopya niya. Humanga sa kanyang katalinuhan, pinangalanan ni Elsa ang kanyang mga anak, isang anagram ng nerd. Si Clive, gayunpaman, ay nababahala at inakusahan si Elsa ng pagtrato sa mga bata na parang alagang hayop, sa halip na isang paksa ng pananaliksik. Ang kanilang mainit na pagtatalo ay narinig ni Gavin, kapatid ni Clive, at isang kapwa-empleyado sa NERD. Palihim na pumasok si Gavin sa kanilang lab, ngunit inatake siya ng mga bata. Elsa, saway sa nilalang at inutusan siya. Sinubukan ni Clive na pakalmayan si Gavin, ngunit galit na galit si Gavin. Nalaman niyang nagsasagawa sila ng ilegal na eksperimento. Napagtatanto na hindi na nila kaya panatilihin ang mga bata sa loob ng lab,
nagpa siya ang mag-asawa na ilipat siya sa basement ng pasilidad. Pagdating doon, biglang nilalagnat ang nilalang at huminto sa paghinga. Sa desperadong pagtatangka na iligtas siya, inilubog siya ni Clive sa malamig na paliguan. Doon nila nadiskubre ang tumor na napansin nila kanina. Ay talagang isang amphibian lang, ibig sabihin ang mga Dren ay maaari ding huminga sa ilalim ng tubig. Sa lalong madaling panahon, ang oras para sa Clive at Elsa para ipakita ang iba pa nilang likha sa isang press conference. Sa una, ang pagtatanghal. Maayos, ngunit sumabog ang kaguluhan nang biglang mag-atake ang dalawang nilalang, pinaikot ang kaganapan sa isang marahas na pagligaw ng dugo. Nang maglaon, habang ipinapaliwanag ang pangyayari kay Joanne, isiniwalat nila na ang babaeng nilalang ay kahit papaano ay nagbago ng kanyang kasarian at naging lalaki. At ang biglaang kompetisyon sa pagitan. Dalawang lalaki ang naging sanhi ng nakamamatay na pagsalakay. Inutusan sila ni Joanne na isara ang lahat ng mga proyekto ng splicing at humanap ng paraan upang masynthesize ang kinakailangang protina sa anumang halaga. Gamit ang pasilidad na sinasabing kukunin. Sa loob ng ilang araw, nagpa siya ang mag-asawa na dalhin ang mga anak sa nakahiwalay na farmhouse ng yumaong ina ni Elsa, kung saan siya ay magiging ligtas at magtamasa ng higit na kalayaan. Nang dalhin siya nina Elsa at Clive sa kamalig, natarante siya, at tumakbo palayo. Pagkatapos naghahanap ng isang oras, nakita nila siyang nilalamon ng kuneho at ibinalik siya. Sa loob, si Elsa, na nabalisa sa pag-uugali, ay nililok siya, na nag-udyok sa mga bata na tumalon sa isang tangke ng tubig. Iminumungkahi ni Clive na bigyan siya ng kaunting espasyo para iwan siya at tumuon sa paghahanda ng kamalig. Kanyang aliw. Nang gabing yun, tumanggi siyang kumain at sa halip ay gumamit ng mga tile ng alpabeto upang baybayin ang nakakapagod. At sa labas, ipinapakita na naiinip na siya at gustong umalis. Nang tumanggi si Elsa, Dren bolts through the skylight at purges sa bubong. Ang mag-asawa ay nagmamadaling pumunta sa bubong at natigilan nang makitang lumaki na siya mga pakpak. Nang malapit na siyang lumipad, tinawag siya ni Clive, na sinasabi sa kanya na mahal siya nito. Nang marinig ito, niyakap siya ng mga Dren at kusang bumalik sa bahay. Kinabukasan, napansin ni Elsa mga guhit ni Clive sa pag-aari ni Dren, na nagpapakita na nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. Mamaya, Clive bumalik upang mahanap ang mga anak na malungkot at sumasayaw sa kanya upang iangat ang kanyang kalooban. Sa sandaling ito, napagtanto niya. Ginamit ni Elsa ang kanyang sariling DNA upang lumikha ng mga Dren. Hinarap niya si Elsa sa pagsali sa kanyang sarili sa eksperimento, ngunit pinawi ni Elsa ang kanyang galit, na sinasabing huli na para baguhin ang anumang bagay ngayon. Kinabukasan, binigyan ni Elsa si Dren ng pusa sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanyang bonding, ngunit pinatay ng Dren ang hayop gamit ang kanyang buntot. At inaatake si Elsa. Bumagsak si Elsa sa sahig habang kinukuha ng mga bata ang kanyang mga susi at binuksan ang pinto. Ngunit bago siya makatakas, pinatumba siya ni Elsa at pinigilan siya sa isang mesa, na nagbabalak na putulin kanyang buntot upang hindi siya gaanong mapanganib. Pumasok si Clive para makita ang mga bata na hubot-hubad, nakatali at tinanggal ang buntot. Dahil sa awa, kinaligan niya ito at pinalaya. Samantala, nagawa ni Elsa na lumikha ng marami. Kailangan ng protina gamit ang lason mula sa pinutol na buntot ng Dren. Nagmamadali siyang pumunta sa farmhouse para ibahagi ang balita. Sa kanyang pagkawala, pumasok si Clive sa silid ni Dren kung saan binati niya ito ng halik. Lumalaban siya sa una ngunit sa huli ay bumigay at nauwi sila sa pagtatali. Sakto namang dumating si Elsa para makita ito at bumagyo sa gulat at galit na hinabol siya ni Clive para humingi ng tawad. Pagkatapos ng pag-init, talakayan, napagpasyahan nila na ang tanging solusyon ay ang patayin ng mga bata bago siya maging mas mapanganib. Pagbalik nila sa kamalig, nakita nila siyang tila malapit ng mamatay dahil sa kanyang mabilis na siklo ng buhay. Nanatili sila sa tabi niya hanggang sa tumigil siya sa paghinga. Heartbroken, inilibing nila ang kanyang katawan sa labas ng farmhouse. Ngunit sa sandaling yun, dumating ang kapatid ni Clive na si Gavin kasama ang isang opisyal ng NERD, na ipinaalam sa kanila ang DNA ng tao, ay natagpuan sa kanilang mga sample ng protina at hinihingi na makita ang mga Dren. Sinabi ni Elsa sa kanila na wala na ang mga anak, ngunit ang isang piercing screech nagpapatunay kung hindi man. Nag-transform na si Dren na lalaki at ngayon ay marahas na. Agresibo,
Pinatay niya si Gavin at kinaladkad ng opisyal si Clive sa isang lawa at pagkatapos ay hinabol si Elsa. Ginagamit niya ang kanyang muling nabuong buntot upang habarin ang kanyang mga damit at pilit na nakipag-date sa kanya. Nagkamalay si Clive at inatake ang mga bata gamit ang isang kandado na gawa sa kahoy ngunit muling nagbuo ang nilalang. Kaagad, nang malapit na siyang patayin ng mga Dren, binasag ni Elsa ng bato ang kanyang ulo. Nagdadalawang isip siya. Dahil sa awa, pinahintulutan ng mga bata na mapatay si Clive gamit ang kanyang buntot. Galit at nalulungkot, Elsa. Paulit-ulit na inaatake ang mga Dren hanggang sa tuluyang mamatay. Minsan, umupo si Elsa kasama si Joan na nag-alok sa kanya ng deal. Nabatid na sa panahon ng pananakit. Siya ay nabuntis ng mga bata at ngayon ay nagdadalang tao. Ang kanyang mestisong anak. Nais ni Joan na gamitin ang genetic material ng sanggol upang lumikha ng groundbreaking na gamot. Si Elsa ngayon ay emosyonal na hungkag at hiwalay na tumanggap na nagsasabing wala na siyang mawawala.